Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong napakagandang kwento ng pag-ibig ni Rina at Alec na may pamagat na Waiting for Your Yes. Written by MKPA Carissa and narrated by yours truly. I hope you don't mind if I say that I love you. Nasa kolehiyo sina Rina at Alec. Pareho sila ng course, pero hindi pa nila kilala ang isa't isa. May gusto sila sa isa't isa. Kaya gagawin ni Alec ang lahat upang makatuluyan ito. Pero, paano kung wala pa sa isip ni Rina ang makipagrelasyon dahil sa responsibilidad? Susubok ba si Alec? O susuko na lamang? Nasa kolehiyo na si Alec ngayon. Pangarap niya talaga ang maging guro sa high school. Gusto niya kasi makapagturo sa susunod na henerasyon. Math ang napili niyang major kasi paborito niya ang subject na iyon. Naging best in math pa nga siya at sabi ng mga guro niya ay nababagay talaga sa kanya ang pagiging math teacher. Sa kabilang banda naman ay si Rina ay nag-aaral din sa isang universidad ng parehong course. Ngunit sa dami ng estudyante ay magkaiba ng section si Alec at Rina. Okay, class. Introduce yourself and state why you chose your course. Sabi ng professor ni Alec. Nauna nang magpakilala si Alec dahil ang apelyido niya ay nagsisimula sa A. Hi, ako nga pala si Alec. Ang course ko ay Bachelor of Science in Secondary Education at balak ko mag-major in Math. Bata pa lamang ako ay mahilig na ako sa Math, kaya bilib ang mga guro ko sa aking kakayahan at inudyukan nila kung kunin ang course na ito. Nais ko ring turuan ng sumunod na henerasyon para sila ay maging maalam sa Math dahil mahalaga ito sa pang-araw-araw na buhay. Yun lamang po at salamat. Pabalik na siya sa upuan nang mahagip ng mata niya ang isang magandang babae. Dumaan ito sa harap ng kanilang classroom. Mahaba ang buhok nito at nakasalamin. Halos matapilok siya pabalik sa kanyang upuan. Napansin pa nga siya ng kanyang professor. Iho, okay ka lang ba? Opo, pasensya po. Napuwing lang po. At bumalik na siya sa upuan niya. Sobrang natuwa siya nung araw na iyon dahil parang naging inspired siya bigla. Gusto niyang makilala ang babaeng iyon. Lunch break na at sinamahan siya ni Andy na kumain. Oy, napansin kong pangiti-ngiti ka kanina. Nag-introduce yourself lang sobrang saya mo na. May nakapukaw ng pansin mo, no? Sabi ni Andy sa kanya. Si Andy ay kaklase na niya at matalik na kaibigan simula pa nung high school sila. Kilalang kilala na siya nito, kaya alam nito kung may iba siyang inaakto. May nakita kasi akong maganda kanina Nakangiti uling sabi ni Alec. Kaklase ba natin yan? May mga magaganda nga tayong kaklase. Sino dun? Curious na tanong ni Andy. Hindi natin siya kilala Dumaan lang siya sa tapat ng classroom natin at nagandahan na agad ako sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nakatingin si Rina sa gawin ni Alec. Kilala mo yon, Marge? Sabi ni Rina. Napansin na kasi niya ang lalaking ito nung freshman's assembly pa lamang. Matangkad kasi ito, maputi at nakasalamin din. Medyo angat ang itsura sa iba. Hindi pero base sa uniform niya ay adjunct din ang course niya. Bakit? Crush mo? Crush agad? Nagkagupuhan lang ako. Yun na rin yun, ikaw talaga, Marge. Kahit kailan talaga mapangasar ka. Kaklase rin ni Rina si Marge simula nung elementarya. Kasama niya itong mangarap maging guro. Natutuwa sila dahil pareho sila nakapasa sa universidad na iyon. Pag nalaman ko pangalan niya ay agad kong ipapaalam sa iyo, huwag kang mag-alala. Tumawa na lamang sila at bumalik sa pagkain. Natapos na ang klase ni Alec at pauwi na siya. Nakita niya uli si Rina, ngunit pasakay na ito ng bus.
Nang tumaan ang bus sa harap niya ay saglit silang nagkatinginan ni Rina. Sa saglit na iyon ay napangiti siya. Sobrang puno ng saya ang puso ni Alec umuwi. Kuya, may pasalubong ka ba para sa akin? Hi baby bunso, Tina. Wala pang pasalubong si kuya pero pag may trabaho na ako ay lagi nakitang papasalubungan. Sabi niya sa nakababatang kapatid na si Tina. Bunso ito sa babae at nasa elementarya pa lamang ito. Pangarap niya maging estudyante ang kapatid niya. Tamang-tama nga iyon dahil pagka-graduate niya ay magiging high school student na ito. Kuya, kamusta first day of school mo? Masaya ba sa college? Sabi ni Tina. Okay naman. Hindi ko pa masyadong alam kasi kakasimula pa lang Pero sigurado akong magiging masaya ang buong college life ko. Sabi ni Alex sa kanyang kapatid na puno ng inspirasyon. Gusto ko na mag-college, sabi naman ni Tina. Bata ka pa, Tina, kaya enjoyin mo maigi ang kabataan mo. Magiging college student ka rin paglaki mo. Pero ngayon, matuto ka muna ng basics. Marunong ka na ba mag-add? Oo naman kuya, at nag-usap pa sila. Tinuruan niya ang kapatid sa assignment nito sa math. Hi Ate Rina, namiss kita. Kasalukuyang nasa elementarya ang nakababatang kapatid at ilang taon ay malapit na rin mag-high school ni Rina na si Jonas. Oh, talaga ba? Bahag nga. Pangaasar niya sa kapatid. Alam niya kasing ayaw na ayaw nito na nagpapayakap. Naku, wag mo muna gustuhin mag-college. Hintayin mo muna ako makahanap work para pag-aralin kita sa kahit anong college na gusto mo. Ang tita kasi ni Rina ang nagpapaaral sa kanya. Ang mama kasi niya ay maliit lang ang kinikita, kaya hindi siya mapag-aral nito. At nahihiya na rin siya sa tita niya, kaya gusto sana niya ay siya ang magpapaaral na kay Jonas. Makakahanap ka agad ng trabaho niyan ate after graduation, sabi ni Jonas. Magre-review pa ang ate sa board exam, kaya ipag-pray mo palagi na makagraduate ako at makapasa ako sa board, okay? Sabi ni Rina. Oh, sige ate. Kain na tayo para makapagpahinga ka na. Lumipas ang ilang araw ay sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng kaunting interaction si Alec at Rina. Bakit ba late ako nagising ngayon? Nagpa-alarm pa naman ako ng maaga. Ginalaw na naman siguro ni Jonas yung cellphone ko. Sabi ni Rina na nagmamadali. Tumatakbo na siya papunta sa una niyang subject, bitbit ang bundok-bundok niyang libro. Nakita siya ni Alec pero sa sobrang bilis nitong tumakbo at nabangga ni Rina si Alec. Sorry po, nagmamadali lang po, sabi ni Rina habang pinupulot ang mga libro niya. Okay ka lang ba? Hindi ba masakit ang pagkakabagsak mo? Hindi naman, sorry talaga Kailangan ko na rin umalis. Hindi napansin ni Rina na si Alec ang nakabangga niya sa sobrang pagmamadali. Si Alec naman ay balak pa sanang tanungin ang pangalan ni Rina, ngunit umalis agad ito. Naglakad na si Alec papunta sa classroom niya dahil matagal pa naman ang start ng first class niya. Andy, nakita ko na naman siya. Sayang, hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Malalaman din natin ang pangalan niyan. Balita ko magkakaroon daw ng gathering ang course natin. Nakita ko joke din siya kaya panigurado nandun siya. Sabi ni Andy na nagpa-excite sa kanya. Noong sumunod na linggo ay nangyari ang organization's General Assembly nila. May mga name tag sila at nandun nga si Rina. Lalapitan sana ni Alex si Rina pero hindi siya magkaroon ng pagkakataon makausap ito dahil maraming kumakausap dito. Hanggang sa gumawa ng paraan si Andy na makausap ni Alec ang dalaga. Hi Rina, eto nga pala si Alec. Matagal na niyang gusto makilala ka. Siniko ni Alex si Andy pero patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Sana'y magkakilanlan kayo. Sabi ni Andy at umalis na. Hi, pasensya ka na sa kaibigan ko. Mapagbiro talaga yun sa mahilig mga sar. Ako nga pala si Alec. Nagkabanggaan tayo nung isang beses. Hindi mo na siguro ako maalala. Sabi ni Alec. Sobrang kabado siya. Kasi ngayon na ang pagkakataon upang makausap niya ang matagal-tagal na niyang gustong makilala. Hi! Ako nga pala si Rina. Pasensya ka na nung araw na yun
Sobrang nagmamadali talaga ako kasi super late na ako sa first subject ko. Okay lang yun. Joke rin pala kinukuha mo. Anong balak mo i-major pala? Sa universidad kasi nila ay pagdating pa lamang makakapili na sila ng kanilang magiging major. Math ang gusto kong kunin. Ikaw ba? Sabi ni Rina. Napanganga naman si Alec dahil pareho pala sila ng major. May tsansang maging magkaklase sila sa third year. Math din ang gusto ko, sabi ni Alec. Nakakatuwa naman at pareho pa tayo. Nag-usap pa sila about sa course nila hanggang ang usapan ay mapunta na sa love life. May boyfriend ka na ba? Tanong ni Alec. Curious na curious talaga siyang malaman kung may kaagaw siya sa dalaga. Wala eh. Di ko pa priority. Ikaw ba? Medyo nadismaya si Alex sa sinabing iyon ni Rina. Pero, nagawa niya pa rin magbiro. Wala naman akong boyfriend. Pagbibirong sabi ni Alec. Ikaw talaga? Siyempre, ang tanong ko kung may girlfriend ka na ba? Sabi ni Rina. Siyempre wala. May hinihintay kasi ako eh. Sino naman yun? Tanong ng dalaga. Basta, maganda siya. Pero mukhang hindi pa ata niya prioridad ang pakikipagrelasyon, kaya maghihintay ako. Tama! Patience is always the key. Kaya magiging kayo rin sa tamang panahon. Ako, ganun ang nasa isip ko kasi wala pa talaga sa isip ko yan. Gusto ko makatapos para hindi masayang ang pagpapaaral ng tito ko sa akin. Saka, gusto ko pag-aralin ng kapatid ko. Malapit na siya mag-high school. Saktong pagka-graduate ko, malapit na siya mag-college kaya kailangan ko na agad makahanap ng trabaho at makaipon. Sabi ni Rina. Marami pa palang plano si Rina, kaya naisip ni Alec na huwag muna ito bibiglain sa usapang ligawan. Ang bait mo namang kapatid. Alam mo ba na kaya gusto ko maging guro para kulang kapatid ko ay magiging guro niya ako. Gusto ko rin maging inspirasyon sa mga kabataan. Maraming salamat sa pagpapahalala na importante ang edukasyon. Natapos ang usapan nila at simula nun ay lagi na silang magkasama kahit hindi pa sila nagiging magkaklase. Tuwing lunch break ay sabay sila nang nag-aaral. Lagi silang nag-group study. Sinama nila si Andy at Marge sa mga study sessions nila. Nakakatuwa nga dahil parang magkakaigihan na sina Marge at Andy. Lumipas ang 3 taon ay gagraduate na sila. We made it! May board exam pa pero sa wakas ay tapos na ang college. Congrats nga pala, Mr. Cum Laude, sabi ni Rina. Congrats din, Miss Cum Laude. Nagbunga ang group study natin. Maganda talagang naidudulot ng pagiging focus sa pag-aaral. Uy, congrats din sa inyo. Sana ay magtagal kayo, sabi ni Rina kay Marge at Andy. Hindi ko napapakawalan tong si Marge. Sana yung isa dyan ay maglakas loob na rin. Agad namang pinatahimik ni Alex si Andy. Hindi pa rin kasi alam ni Rina na matagal na siyang may gusto sa dalaga. Ayaw pa niya kasi itong biglain lalo na at may pag-aaralin ito ng kolehiyo pa. Tara, magpicture tayo bago ang laban sa review center next month, sabi ni Marge. Nakangiti sila sa picture. Sobrang saya nila at magkakasama silang graduate at ngayon naman ay magre-review na para sa board exams. Nung unang araw nila sa review center ay sobrang na-overwhelm sila. Pagdating ng unang buwan, nag-review agad ang mga magkakaibigan. Wow, ayoko na! Sana matapos na to. Punong-puno na ang utak ko, sabi ni Rina. Oo nga di bale, 5 buwan na lang ng pagre-review, sabi ni Alec. Sana'y makapasa tayo, mahal pala talaga ang review center, sabi ni Rina. Naisip ni Rina na kumuha ng part-time muna pero sa pagre-review pa lang ay ubos na ang panahon niya. Kaya hihintayin na lang niya makapasa siya para makuha niya ang mga stable na trabaho. Lumipas ang 6 na buwan. Lord, we pray for your guidance today. Sana ay i-refresh niyo po ang utak namin sa mga natutunan namin mula sa university at mula sa review center at magamit po namin yon para makasagot sa mga tanong sa board exam. Thank you, Lord, for this chance. Amen.
Nag-chant pa nga sila after ng group prayer. 3, 2, 1, one take! Sabay-sabay nilang sabi. Gusto nila na one take lang ay maipasa na nila ito. Pagkatapos ng mandugong isang buong araw ay may pangalawang araw pa. Napagdesisyon na nilang pagkatapos na lamang ng board exam mag-usap-usap para walang mag-uusap tungkol sa exam. Natapos rin ang board exam at nakahinga na rin sila ng maluwag. Pero hindi pala talaga maluwag dahil may resulta pang darating. Dumating ang araw ng resulta ay kabadong-kabado si Alec. Anak, kahit anong maging resulta ay tatanggapin natin, ha? Pero sigurado akong nakapasa ka kasi alam ko ang capabilities mo. Pero sa instance na hindi ka pumasay, okay lang sa amin. Take lang ng take. Papasa ka rin yan, sabi ng mama niya. Na-comfort naman siya sa sinabi ng mama nito at talagang kabadong-kabado niyang tiningnan ang online results. Tinawagan niya nga rin pala ang mga kaibigan at kasalukuyang nasa video call silang apat. Ma! Pumasa ako! Napasigaw niyang sabi. Nagulat ang mga nasa video call dahil kasalukuyan pa nilang chinecheck ang kanila. Congrats, Alec! Nakita ko nga pangalan mo. Galing mo talaga! Sabi ni Rina. Kabado rin ito dahil matagal pa mag-load ang other pages kaya hindi pa niya makita ang pangalan niya. Nakita ko na rin ang pangalan mo, Rina! Congrats sa ating lahat! Parang nabigi si Rina. Pumasa rin siya. Halos maiyak siya pero ayaw niya umiyak sa harap ng mga kaibigan nito. Congrats sa ating lahat! Kami ni Marge ay pumasa din. Celebrate na tayo! Sabi ni Andy. Oo nga! This calls for a celebration! Ang Flower Power Squad ay pumasa! Sabi ni Marge. Magkasama si Andy at Marge sa pag-check ng resulta. Flower Power Squad? Pero in fairness, cute siya. Sige, tara, game! Sabi ni Rina. Nag-celebrate sila kasama ang kani-kanilang pamilya nung araw na iyon. Pinunungan nila ang restaurant at sila na lang ang naging customer dahil naging celebration na talaga ito ng kanilang success sa board exam. Sabay-sabay silang nag-apply sa isang school. Sa school kung saan balak mag-high school ni Tina, ang nakababatang kapatid ni Alec, nila na pag-isipan mag-apply. Naging maayos ang demo nila at pumasa naman sila. Start na natin sa June. Excited na ba kayo? Lahat tayo nasa math department, sabi ni Andy. Ako, excited na ako kasi papasok na rin ng high school si Tina at masusubaybayan ko siya. Matuturuan ko din siya pag nahihirapan na siya, sabi ni Alec. Oh girls, galit-galit muna. Kami muna ni Alec. Marge at Rina, kayo na muna. Nagtataka man si Alec ay sinamahan pa rin niya ang kaibigan na si Andy. Pumunta sila sa isang coffee shop at umorder sila ng kape. Oh, pare, kailan ka ba didiskarte kay Rina? Graduate niya tayo. Nakapasa na tayo ng board exam. May trabaho na tayo. Kailan mo siya liligawan? Baka maagaw pa siya ng iba. Pare, hindi kasi ganun kadali yun. Mahal ko si Rina, oo. Pero kailangan kong respetuhin na kailangan pa siya ng kapatid niya. College na si Jonas sa incoming school year. At kailangan niya suportahan to. Pero pre, sabihin mo na ang nararamdaman mo para sa kanya. Kasi baka may iba na siyang magugustuhan at mawala na siya sa piling mo. Napaisip si Alec sa sinabing iyon ng kaibigan. Kaya nung isang araw ay niyaya niya si Rina na mag-lunch. Rina, kamusta? Parang nung isang araw lang tayo nagkita eh. Ano nga pala yun? Bakit biglang nagsulo kayo ni Andy? Magpo-propose na ba siya kay Marge? Nakangiting tanong ng dalaga. Kumakain ito at nung sumubo ito ng pagkain ay nasabi na ni Alec ang gusto nitong sabihin. Gusto kita, Rina. Hindi ko alam kung hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Pero gustong gusto kita. Nung una pa lang kitang makita sa school natin ay nabigani na agad ako sa taglay mong ganda. Nung nagkausap tayo for the first time at sinabi mong hindi mo priority ang pakikipagrelasyon ay nadismaya ako. Pero may magandang rason pala yon. Hindi ako magiging hadlang sa pagtulong mo sa kapatid mo. Kaya hayaan mo lang ako na hangaan ka mula sa malayo. Sabi ni Alec.
Muntik na mabulunan si Rina. Nilunok muna ni Rina ang kinakain niya at uminom ng tubig bago ito magsalita. Binibigla mo naman ako. Pero tutuhanin na kita, Alec. Gusto rin kita. Nung una rin kitang nakita ay talagang namangha ako sa kagwapuhan mo at sabi ko sa sarili ko ay sana makilala kita. Pero sabi mo nga, wala pa talaga sa plano ko ang magkanobyo. Kaya tatanungin sana kita kung kakayanin mo ba ang maghintay. Makapagtapos lang si Jonas ay pagtutuunan ko na ng pansin ng kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. Sabi ni Rina. Talaga, Rina? Hihintayin kita. Ilang taon nga ang hinintay ko para umamin. Ano pa ang ilang taon pang para hintayin pa kita? Masaya silang umuwi nun at dahil alam nilang gusto nila ang isa't isa. Dumating na ang first day of classes. Ate Rina, Miss Rina, homeroom teacher po pala kita. Nagulat si Rina dahil ang nakababatang kapatid pala ni Alec ay estudyante niya. Pinaupunan niya ang mga estudyante at tapos na ang introductions nila. Okay, class. I want you to write a letter addressed to me. Pwede kayong magpakilala pa at sabihin ang mga expectations nyo sa klase natin at pwede nyo rin akong bigyan ng mensahe tungkol sa kahit na ano. Bibigyan ko kayo ng 1 hour to do so. Quiet lang I will be in my cubicle. Nagsulat lang ang mga estudyante at natapos na rin ang 1 oras. Okay class, pass your paper in front. You may prepare for your next subject. See you later. Sabi niya sa mga estudyante sabay kolekta ng mga papel. Binasa ni Rina ang mga papel at natuwa siya sa mga sulat sa kanya ng mga estudyante. Pero biglang nakita niya ang pangalan ni Tina. Hi ma'am, ang expectations ko po sa high school ay magiging masaya kasi kayo po ang homeroom teacher namin. Paunang sabi ng liham. Na-touch naman si Rina. Alam mo, Ma'am Rina, sa atin lang po ito, pero alam niyo po bang gustong-gusto ka ni Kuya? Wala siyang bukang bibig kundi ikaw pag nasa bahay siya. Sana'y magkatuluyan kayo kasi bagay po talaga kayo. Pero kung maiba ka pa pong gusto ay rerespetuhin ko po iyon at pasensya po dahil tungkol sa buhay pag-ibig niyo ang naisulat ko. Kaya iba na lang po sa sasabihin ko. May nakadugtong pa ang liham tungkol sa expectations nito sa math class. Pero tumatak sa kanya ang sinabi ng bata. Mukhang seryoso talaga si Alex sa kanya at pati sa kapatid nito ay nagbabanggit siya nito. Lunch break naman ay dumiretso si Tina sa kuya niya para kamustahin ito. Hi kuya, kamusta ka po? Sabi ni Tina. Tina, anong sabi kong itatapog mo sa akin pag nasa school tayo? Sir Alec, ang KJ mo naman kuya. Nakasimangot na sabi ng bata. Oh, Tina, kamusta ang unang araw ng high school life mo? Tanong ng kuya nito. Teacher ko si Ma'am Rina. Baka kiligin ka na naman kuya Pangaasar ni Tina sa kuya niya. Namula agad si Alec dahil naisip na naman niya na may gusto rin sa kanya si Rina. Pero hindi pa niya ito nasasabi sa kapatid niya. Kuya, sir, kailan mo ba liligawan si Ma'am Rina? Baka maunahan ka na ni Sir Lawrence. Tila nagpintig ang tenga ni Alex sa narinig niya. Sino naman si Sir Lawrence? Sabi ni Alec kay Tina. Yung science teacher namin, maitsura pa naman yun at siya ang sumunod na subject teacher after Ma'am Rina kaya nag-uusap sila palagi. Bumalik ka na nga sa classroom mo. Si Kuya, naiinis. Bye Kuya. Tinawanan siya ng kapatid nito. Nagkayayaan silang Flower Power Squad na mag-dinner dahil na-survive nila ang unang araw ng pagiging guro. Ang saya? Ang bait talaga ni Tina. Laging nakaalalay sa akin, sabi ni Rina. Talaga ba? Hindi ba si Lawrence ang nakaalalay sa'yo? Nagmamaktol na sabi ni Alec. Oy, ano yan? Bakit parang may tampuhang nagaganap? Sabi ni Andy. Si Sir Lawrence? Yung science teacher. Mabait din sa akin yun, tsaka may itsura rin. Sabi ni Rina. Di dun ka na. Nakasimangot pa rin si Alec. Nagkwento siguro sa'yo si Tina, no? Sabi ni Rina.
At ano naman kung nagkwento siya? Sabi ni Alec at nagtatampo pa rin ito kuno. Yee, kayong dalawa, baka may pagsiselos na, kayo na ba? Sabi ni Marge. Pinagsulat ko mga estudyante, at alam mo ba ang sinulat ng kapatid mo? Na-curious naman agad si Alec. Ano sabi ng magaling kong kapatid? Sabi ni Alec. Sabi niya ay wala ka daw bukang bibig kundi ako. Totoo ba yun? Ganun mo ba talaga ako kagusto? Sabi ni Rina. Oo naman. Kaya nga naghihintay ako hanggang sa maging pwede ka na eh. Hindi ba halata yun? Kaya wag kang magpapaligaw sa Lawrence na yun ha. Nagtataka ang dalawa nilang magkaibigan kaya pinaliwanag na nila nagkaaminan na sila. I am so proud of you pre. Naglakas loob ka na rin. Sabi ni Andy. Hindi na ako makapaghintay na maging kayo. Sana makapagtapos na agad si Jonas. Sabi ni Marge. After ng dinner na iyon ay nagsiuwian na sila. Hinatid pa nga ni Alex si Rina. Salamat sa paghatid ah. Wala yun. Ngayon pa lang umi-effort na ako para hindi ka na makahanap ng iba. Sabi ni Alec. Ako lang ba ang hindi makahanap ng iba? Baka ikaw sa future ay makahanap ka rin ng mas available at sasagutin ka na agad ah. Hindi mangyayari yun ah. Loyal ako sa'yo. Hindi na ako maghahanap ng iba. Sabi ni Alec. Naghag na sila at nagpaalam na dahil maaga pa sila para bukas. Lumipas ang ilang taon, gumraduate na ng high school si Tina at gumraduate na rin ng college si Jonas. Congrats Jonas! Ang galing-galing naman ng batch valedictorian namin! Sobrang sulit pag-aralin. Sabi ni Rina. Salamat anak at hindi ka nagsawang pag-aralin ng kapatid mo. Dapat ako ang magpapaaral sa kanya pero gumawa ka talaga ng paraan para mapagtapos mo siya. Sabi ng mama ni Rina. Hindi nyo na kailangang magtrabaho ma. Kami na bahala ni Jonas sa'yo. Nagsidatingan din ang mga magkaibigan ni Rina. Congrats Jonas! Ito para sa'yo. At binigyan siya ng money sash ni Alec at sinabit sa kanya. Deserve mo yan. Pandagdag sa allowance mo habang naghahanap ka pa lang ng trabaho. Sabi ni Alec. Salamat Kuya Alec. Kaya sa iyo ang boto ko para maging boyfriend ni ate. Sabi ni Jonas. Ikaw talaga Jonas. Nabigyan lang ng money sash, boto na agad. So, paano ba yan? Baka pwede na. Sabi ni Andy. Nangaasar na naman ito sa kanilang dalawa. Wag dito. Iniimbitahan po kayo ni Mami sa restaurant niya para doon tayo mag-celebrate ng graduation ni Jonas. Sabi ni Alec. Sabay-sabay silang pumunta sa bagong bukas na restaurant ng mama ni Alec. May nakalagay dong mga decorations para sa celebration. Nandun na rin ang ibang kamag-anak nila kasama ang tita na nagpaaral kay Rina. Lumalalim na ang gabi at tumayo na si Alec para mag-speech. Alam kong celebration to ng graduation mo, Jonas. Pero, Jonas, pwede ba akong makahingi ng oras upang sabihin lamang ito para sa ate mo? Sabi ni Alec. Pwede kuya, huwag kang mag-alala. Walang kaso yun sa akin. Sabi naman ni Jonas. Rina, hello. Paano ko ba sisimulan to? Alam mo naman na gusto kita nung una pa lamang kita nakita. Masaya ako kasi may gusto ka rin sa akin. Nangako tayo sa isa't isa. Hinintay kong matapos mo ang responsibilidad mo. Kaya I will ask, will you be my girlfriend? At naghiyawan ng lahat mula sa mga kamag-anak nila at sila Marge at Andy. Yes! Huwag ka na mag-alala pa at tapos na ang paghihintay mo. Sinasagot na kita. Yes, Alec, I will be your girlfriend. At nagpatuloy ang hiyawan ng mga tao. Punong-puno ng kasiyahan ng restaurant na iyon. Masaya sila dahil bukod sa graduate na si Jonas ay naging magkasintahan na sina Alec at Rina. Lumipas ang ilang buwan ay ikinakasal na sila Andy at Marge. Bro, kinakabahan ako. Sabi ni Andy habang inaayusan siya ng necktie ni Alec. May photoshoot sila at yun ang kinukunan. Nag-uusap sila para magmukhang natural lang. Huwag kang kabahan bro. Para hindi ka kabahan, may secret akong sasabihin sa'yo. Ano yun bro?
Magpo-propose na rin ako next year. Buong sayang sabi ni Alec. Ha? Napasigaw si Andy kaya nagulat ang photographer at tinanong sila kung may problema ba. Agad naman nilang sinabi na okay lang ang lahat. Oo, kaya sana ay masalo ni Rina ang bouquet. Wala lang, parang sign kasi yun na kami na talaga ang susunod na ikakasal. Kahit hindi niya masalo yun ay makakasiguro akong kayo na talaga ang next na ikakasal. Excited na ako makasal ka, bro. Napangiti silang pareho. Good take! Sabi ng photographer. Sis, sobrang saya ko ngayon. Sana ay sudi ko naman ang ikasal. Sabi ni Marge kay Rina. Galingan mo mamaya kailangan masalo mo ang bouquet. Sabi pa ni Marge. May photoshoot din sila at nag-uusap rin ang bride at maid of honor. Kailangan matarget mo ako sa bouquet, sis, ha? Siguro nga ay gusto ko na rin magpakasal. Hindi ko alam kung gusto rin ni Alec. Panigurado ay gusto niya rin magpakasal sa'yo. Natapos ang mga photoshoot at syempre ay magka-partner sa entourage si Alec at Rina. Nag-usap sila ng kaunti. Ang ganda ng kasalan nila, no? Oo nga eh. Nahihiya silang sabihin na sana ay soon sila rin na ikakasal dahil baka ang isa sa kanila ay ayaw pa magpakasal. Pero sa katotohanan ay gusto nila pareho ang ideya na ikasal na. Natapos ang seremonya at dumating na sa punto na sasaluhin na ang bouquet. Oh, single ladies, huwag magbalyahan na. Renta lang ang mga damit. 1, 2, 3. At hinagis na ni Marge ang bouquet at parang nag-slow motion pa ang lahat. At sa huli ay nasalo pa rin ito ni Rina nang di niya inaasahan. Nung ihahagis ang garter ay nasalo rin ito ni Alec. Nung kainan na ay nag-usap si Alec at Rina. Ang galing, no? Nasalo natin pareho. Ayaw talaga nila i-open pa ang usapang kasal hanggang sa hindi na natiis ni Alec na sabihin ang saloobin niya. Alam ko hindi pa dito ang tamang pagkakataon dahil time to nila Andy at Marge. Pero pag dumating na ang tamang pagkakataon ay sasabihin ko na rin ang mga katagang iyon. Hindi man sinabi ni Alec ang mga katagang iyon ay alam na ni Rina ang ibig sabihin nito. Dumating na ang next year at first anniversary na nila. Nagulat si Rina at sinama siya ni Alec sa isang road trip. Day trip lang ito papuntang Tagaytay. Nang bumaba ng sasakyan si Rina ay nagulat siya. Andun ang mga pamilya at kaibigan nila. Hi Rina, alam kong parang ang tagal ng hinintay mo bago ako nagtanong tungkol dito. 1 taon pa lang tayo pero feeling ko ay ilang taon na rin tayo magkasintahan. Dahil parang sinasama ko sa bilang ng taon ng relasyon natin yung araw na nagkaaminan na tayo. Alam kong handa na tayo sa pagkakataon na ito at wala nang magiging balakid pa. Rina, will you marry me and be my wife for this lifetime? Naiyak ang dalaga. Kala ko hindi mo na ako tatanungin pa eh. Ngayon naiintindihan ko na ang nararamdaman mo. Ang hirap pala maghintay. Hinihintay ko na mag-propose ka simula nung pagkatapos pa lang ng kasal nila Andy at Marge. Alam mo na siguro ang sagot ko dyan, kaya hindi ka na kailangan sabihin pa. Panunukso ni Rina. Huwag mo nang kaming bitinin pa, Rina. Sabihin mo na ang sagot mo. Sigaw ni Marge. Buntis na ito sa unang anak nila ni Andy. Oo nga, huwag mo na paghintayan itong si Loverboy. Ang tagal na niya masyado naghintay. Nakatawang sabi ni Andy. So, ano na nga ang sagot mo, Rina? Para lang sure ako. Sabi ni Alec. Yes, syempre, ano pa nga ba? Ikaw lang ang gusto kong makasama sa habang buhay. I love you always and forever. Kiss! 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 Chant ng mga nanonood. At nag-kiss na sila. Kinilig ang lahat sa nasaksihan nila. Kinasalang dalawa. Naging enggrande ang kasalan. Nakakatuwa at kompleto ang pamilya ng bawat isa. You may now kiss the bride. At naghiyawan ang mga tao. After ng kasal ay nag-honeymoon sila sa Australia at doon na nabuo ang triplets nila na si Almira, Aina at Alina. Nakatulog na rin sa wakas ang triplets. Grabe no? Isa pa lang hinihiling natin, binigyan na agad tayo ng 3. De bale,
Sila ang swerte natin for sure. Masaya ka ba, Alec? Am I worth the wait? Sobrang worth the wait ka. Habang naglalaro ang mga anak ko, para akong nakakita ng 3 Rina na sobrang saya. Wala na akong mahihiling pa kundi ang makita ko kayong masayang magkasama. Gagawin ko ang lahat para maging involved sa pagpapalaki sa mga bata. Salamat kasi simula nung nanganak ako ay todo alalay ka. Masaya ng pagbubuntis ko, pero lagi kang nandyan, naghihintay kung may kailangan ako. Lahat ay gagawin ko para sa'yo kasi I did nga everything just to be with you and it will always be worth it. Napalaki nila ang mga anak nila ng maayos at tumanda silang magkahawak ang kamay at kailanman hindi iniwan ang isa't isa. I hope you don't mind if I say that I love you. Sabi nga nila na kung para kayo sa isa't isa ay magkakatuluyan kayo. Patunay ang pag-iibigan ni Alec at Trina na love is always worth the wait. And you really need to do everything just to wait for that yes. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. At kung kayo po ay hindi pa namin subscriber, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin ang bell button para maging updated kayo sa aming mga new uploads. Tulad nga po ng laging sinasabi ng aking tita na bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng buhay pag-ibig ni na Alec at Trina. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Bye-bye!